Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no. Kanina nanood ba kayo sa ano? Yung hearing sa Kongreso. Nakakatawa naman. Oh, love life naman na inaatupag naman ni ni Go Wapping tsaka nung mayor ng Sual, Pangasinan, tignan mo Talagang hindi nila inaamin. Alam mo, Senator Jinggoy, kulang eh. Dapat nakakuha ka ng Siguro kung nakakuha ka ng picture ni Go Wapping at saka nung mayor ng Sual, na nasa motel, baka hindi na makatanggi, no? Maski na maski pitpitin mo niyan, talagang hindi aamin yan. Sungaling nga, di ba? Love story yung bigyan. Ewan ko, no? Wala ko yan. Ewan ko kung mararating niyang investigasyon na yan, no? Pero anyway, sana meron, no? Oo, sana meron. Pero yun nga, ang ni Go Wapping, may kaso na ako O, diba? Para to? Di doon na tayo magkita sa korte. Yun lang ibang sabihin ni Go Wapping Kaya puro ayaw niya sumagot Mainis na kayo kung maiinis kayo, di ba? May nakasampa ng kaso di ba? Siyempre, parang Harry Roque rin yan, no? Ba't ako pupunta diyan, di ba? Sampa kayo ng kaso, di ba? Anong contempt? Walang contempt kay Harry Roque, di ba? Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tigas ni Roque, no? Siguro nakapanood nyo naman no? Kung gaano si Harry Roque, no? Pang ilang araw na ba si Kibulog na nagdurusa sa lamig ng hangin ng electric fan. Walang katabi. Walang tataglang Kibuloy. Yan sa Kibuloy, tataglang marami ka pang ewan ko hanggang saan itatatag mo bata. Napapala mo. Babuyin mo ang Panginoon kundi ka gunggong. Ito isa ito yung ito pala yung niya. Maganda pala talaga itong Stefan Ibarra, pero hindi ho ito nagkakalayo doon sa ginahasa niya na si Amanda. Hindi ho nagkakalayo. Halos kung parehas kung baga sa Barahay Karta 9. Pakinggan natin to. Pero malaki ho hilo nitong babae na to, talagang love na love niya si Kibuloy. Pakinggan natin. Kasama si Kibuloy. At hanggang sa paglaki nga mga idol ni Estefany ay dala-dala niya ang kanyang pangako na hindi niya iiwan si Kibuloy dahil ito ang kanyang sinumpaang tungkulin, ang ialay ang kanyang sarili sa pagtupad ng ministeryo na kanyang sinumpaan kay Kibuloy. At ang mga larawang ito mga idol ay Nakakaano naman yung boses nitong si Art Lover Mileni. Oo. Parang nagkikwento si Ingkong Tasio. Papatunay kung gaano sila ka-close sa isa't isa. At ngayon nga mga idol ay pakinggan na natin ang nakakaantig na mensahe o testimony ni Estefany Ibarra para kay Pastor Apollo Kibuloy. At kayo na ang humusga mga idol kung ano ang inyong pangunawa dito. That's why, Pastor, I am more than contented right now because I have the love of the Almighty Father through you, Pastor. With all my heart, I love you so much. Pastor, I'm committing my heart, soul, and spirit, even my whole body, as a living sacrifice, and my whole life to the Almighty. Pag naiisip ni Kibs itong babae na to, siguro halos parang sinusundot ng karayo ng kanyang yung ulo niya sa baba, no? Ay, Kibulog. Lupit mo. Almighty Father, through you, Pastor, and if I have another life, I will still offer it to the one that has given me this blessed life with you, Pastor, here in the kingdom. Binabasa ni Estefany yung sulat. Oo.
I give back all the glory, honor, and praise to the Almighty Father through His anointed and appointed Son and King, the owner of my soul. Amen. Hallelujah! Ayan, so makapaniwala ba kayo dyan sa sinabi ng batang yan na ibigay niya lahat, pati kanyang kaluluwa at espiritu at laman at katawan kay Kibuloy dahil sa Ito si Kibuloy, napaliligiran ng mga anghel. Nakita ka Kibuloy ka? ito'y anak ng Diyos. Nako, sobrang pangbudol-budol. At narito si Arlen Stone para sa isa na namang pagsisiwalat at pagkwento ng tunay na buhay nitong batang ito, si Stephanie Ibarra. Si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-features to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler. Magkapatid pala to, may kapatid pala to. Mas matanda kay Stephanie ng 2 taon. Tinuhog din ni Kibuloy. Siya yung nag-convince sa nanay at sa lola. Ayon dito sa vlog na itong si Art Labera. Nitong ni Stephanie. Si Stephanie nung time na yun ay ano pa lang siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez, yung lola, na tawag nito, na mag full time itong bata. So, kasi yung sitwasyon nila mahirap din. Yun naman ang focus ni Kibuloy, no? Ang focus ni Kibuloy sa kanyang conversion of members ay yung mga broken family, yung single mom or single dad o kaya broken family. Yun ang focus ni Kibuloy. Sa mga tuwid, yun talaga ang target ng mga bugaw ni Kibuloy. Maghanap sila ng mga ganyan, ng mga gandang babae. Yan. At yun nga, kukumbinsihin nila na doon ka na lang sa kingdom ni Kibuloy at aalagaan ka ni Kibuloy, mamahalin ka ni Kibuloy, pag-aaralin ka ni Kibuloy, lahat-lahat. Sino ba naman ang ayaw? Di ba? Oo. Yun nga iba dyan eh. 500 lang, boboto ka na eh. Di ba? 200, 300 pa. Oo. Di ba? Si Kibuloy ka. Pero mahirap po yan. Yung isa lang na, kunyari ito, girlfriend mo, nagkahiwalay kayo, halos, lalo't mahal na mahal mo, halos, matagal ka bago ka maka-recover eh. Oo, yung iniwan ka ng girlfriend mo, ganyan. Oo, sumama sa iba, mga ganyan. Ako, hirap po yan. Oo. Totoo. Oo. Mahilig din ako sa mga love life eh. No? Eto pa, puro virgin tong binabanatan ni Kibuloy. Ngayon, wala siyang mabanatan doon sa loob ng selda. Oh, di naman siya makapag-joke lag, maka-call jacks dahil yun nga, may ilaw. Ha? Lahat may katapusan, ha, Kibuloy. Ang dami kasing gagaguhin, Panginoon pa ginago mo, ulul. Pero anyway, sa klase ni Kibuloy, maski mamatay ito, oo, kulang pa buhay nito eh. Sa dami ng winilang yan ito, di ba? Pero yun nga, yung mga kayamanan, di ba? Mga love life, no? Ito pa isang love life. Ito naman love life ni Kibuloy. Ni Digong. Love life ni Digong. Si Montulfo naman ang Montulfo, binuking ang magjowa, sina Digong at Garma. Tragis talaga ito. Puro love life eh, no? Yung Mayor Naswal, saka si Gowaping. Tapos si Kibuloy, maraming love life. Kaya tanong eh, di ba? Hindi kaya nakakaisa rin to si Digong sa mga pastoral ni Kibuloy? Hindi, tatanong lang. Ang pagkakasangkot at pagturo kay Digong at Ruina Garma sa pagtsugi sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Sa kolum sa Tutok Tulfo ni dating Special Envoy to China ni Digong na si Ramon Tulfo, mababasa sa Abante News Online at Abante Tabloid. Dito ay ibinuking niya ang relasyon ng dalawa.
Idiniin ni Mon Tulfo si General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Ruina Garma sa pagpatay ng 3 Chinese drug trafficking convicts sa prison and penal farm. Ayon sa kanya, malakas daw ang kapit ni Garma sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Aniya, magsota daw sina Digong at Garma. Nalaman daw ito ni Mon Tulfo noong siya ay bumisita sa dating Pangulong Duterte sa Davao City kung saan sinabi ni Duterte na masarap daw makipapanaig sa babaeng naka-uniforme. At kaugnay po dyan, mga kapanayan po natin ngayon live via phone patch si Mr. Mon Tulfo. Magandang hapon po, Sir Mon. Sir Mon, magandang hapon po. Magandang hapon. Yes po. Sir Mon, si Jigo po ito at live po tayo sa Abante Teletabloid at nagpapasalamat po kami sa inyong panahon po sa aming programa, Sir Mon. Magandang hapon, Diego. Ang mga tagapakinig. Yes po. Sir Mon, ito po, no, sa inyo pong pagkakaalam, gaano po ka-close sina Digong at Ruima Garma? Ano po ba ang label sa relasyon nila, Sir Mon, sa inyo pong palagay? Mag-shota yan. Boyfriend ni Garma si Digong nung mayor pa niya, mayor ating dating Pangulo ay relasyon na sila. Opo. Sir Mon, ito po, no, may alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa? Di kaya alam ni Hanel ito, yung kanyang number 2, no? Love life ni Digong, maano rin, no? Makulay din. Pero mas makulay yung love life ni Kibulog, no? Tuloy. Medyo nawawa. Ayan. Okay. Hello? Ayan po. Yes, Sir Mon, narinig niyo po ako? Yes. Kaya po. Sama ng, alam mo naman dito sa Pilipinas, ang sama ng komunikasyon din. Ayan po. Ito po, Sir Mon, no, tanong ko lang po, kung may alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa, like businessman? Kaya pala kung tanungin ng mga kongresista tong si Garma, gaano ka kakalapit sa Pangulo? Bakit napaka-espesyal mo? May laman Yung pala, talagang may laman. Businessman yan, politika, tungkol saan man. May iba pa po ba kayong alam na iba pang side quest kung tawagin, Sir Mon? Itong ang numero unong dahilan kung bakit si Garma ay napiling Itong si Digong na ito, maski makakulong na rin ito sa dami ng nabiyari na ito maging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes noon ay dahil sa relasyon nila ni Digong, ni Pangulong Digong noon. At ang matatandaan ninyo na unang-unang naging general manager ay si General ito yung Garma, yan Balutan, yung retired Marine General Balutan. Pinalitan siya ni Garma dahil sa mga pag-udyok din ng mga tauhan ni Digong na si Bongo at yung executive secretary na si Bingbong Medaldea. Yes po. Sir Mon, ito po, no, tanong po ng ilang mga kababayan natin kung si Garma po ba ay madalas na nababanggit ni Digong sa mga usapan ninyo? Kasi ang nangyari kasi dyan na nakahalata kayo nung araw, palagi akong umuwi sa Davao dahil si Digong kapag matagal na kami hindi nakikita, pinatatawagan ako. At gano'n kami ka-dikit ni Digong. Pinatawagan ako at magdi-dinner. At marami na kasing pinakilala sa akin ni Digong na mga girlfriends niya. Isa na rito yung dating Agriculture Undersecretary na si Berna Puyat. Ayun. Maganda ho yung Berna Puyat na yun. Maganda yun.
Oo, kaya pala ganun na lang. Talaga si Digong basta magaganda. Pinipwesto niya, ito lang hindi maganda itong Garma eh. Pero mamaya may explanation eh. Kung bakit pinatulan ng binuso ni Digong to eh, no? Yan ang mga inuon niya eh, mga magaganda. Yung pala hawak niya, no? Tapos tawag dito, mga general, yun ang mga pinagpupwesto niya eh, sa mga pwesto eh, no? Matalino talaga ito. Oo. Kaya lang, ewan ko kung paano mo ilulusot yung best friend mo, si Kibulog. Siguraduhin mo, Digong, na matatag talaga yan. Tatag lang, sabi niya. At pag yang si Kibulog ang nauubos ang tatag at nagkakanta yan, ako, mahaba ang kakanta niya, Diyos ko. Alam na alam maraming alam yan si Kibulog. Mula ulo hanggang paa. Remember, napulot lang ni Digong yan. Na umakyat, nagtatayo ng konting dyan, may 14 na miyembro yung kanyang kulto, naging kaibigan si Digong, and the rest is history. Ngayon, bilyon-bilyong halaga ng mga ari-arian ang naipatayo. Magaganda sasakyan, replano, helicopter, lahat maraming ikakanta yan. Pag hindi mo yan nagam na remedyo, Digong, pero mukhang wala, mahihirapan ka, Digong. Yan ang inaabangan ko, mga friend, yung aking ayon sa aking bolang kristal. Itong mga tropa ni Kibulog, magkakakante itong mga to. Lalo na pag napunta na to ng Muntinlupa. Pag binasahan na ito ng sakdal, sakdal ng beyond reasonable doubt, guilty beyond reasonable doubt, sinintensya na itong mga to, todas. Pinakamababang kulong nito, reclusion perpetua eh. Mawawala sa akin kung ako'y kakanta. Girlfriend din niya yun. Yung naging tourism sector. Kagaya nung pagkanta ng mga drug lord nung panahon ni Dilima, di ba? Mga nakakulong, di ba? Ito, mas kapanipaniwala to. Dahil ito, yung mga kumante, wala namang relasyon kay Dilima, walang kano-ano, nagulat lang si Senadora Laila Dilima na tuturo siya na siya ganito. Itong mga to, mga nagkakakanta na to, ila Espinido, yung mga nako, mga tao niya mismo, Las Cañas, Motabato, lahat. Sino paniniwalaan mo? Kung yung mga preso na drug lord, pinaniwalaan ng korte, nakulong si Senadora Laila de Lima, ito pa, naku, at sa ngayon sa sitwasyon, wasak na sila kay Bongbong Marcos. Tuloy. Secretary, girlfriend niya yun. Ito, nung isang pagkakataon, meron kaming nag-dinner kami ni Digong. Minsan doon ko nakikilala yung mga girlfriends niya. Nakita ko, naka-uniforme itong babae, tapos iba yung galaw nila, mga tinginan. Sabi ko, talaga si Mon Tulfo, palibasa kayong mga Tulfo matitindi rin kayo sa chipay di ba? Kaya alam na nila yung galaw pa lang alam yung mga basta mga babaero, tingin pa lang alam na nila yung galaw mo ng lalaki at saka babae. Matutunog di ba? Kalat ni tuloy. Iko, nung pumunta sa CRC yung babae, si Regina, si Garma, sabi ko, bay, ang pangit naman yan. Sabi ko, ba't katabi namin kung gandang babae, mga babae na ito, pangit naman. Ba't ano bang nagustuhan mo dito? Ako duda ko si Mocha Uson. Palagay ko nasakyan din ito si Digong. Palagay ko lang. Sabi niya, masarap kasing, alam mo na, magbayuhin yung naka-uniforme yung babae. Salita ni Mon Tulfo. Alam mo kasi, alam mo na, masarap kasi bayuhin yung naka-uniforme yung babae. Siyempre, huhubaran mo rin yan. Kung ano mo, no? Tuloy mo. Yun ang sabi niya. Ayun po. Sir Mon. Kaya hindi ako nagtaka nung naging presidente na siya, ay kinuha. Pilit na ipinasok si Garma sa PCSO
na kahit na yung si Balutan ay isang napakagaling na, yung General Balutan, yung retired General na Marines, si Balutan, napakagaling po na PCSO General Manager yon. Pinasok nila si Garma, inalis nila si Balutan para maipasok si Garma. Ay, nako, Digong. Pero sa mga iskandalo na yan, nasabit yung pangalan ni Digong, yung pa rin ang stand ng Kongreso. Hindi nila yan pwede, maski na ilang tawag ang gawin nila dyan, hindi nila yan i-contempt dahil nirespeto nila ang isang babaero at ang isang nagpahamak sa bansa, no, di ba? Nagpahirap sa bansa, nirespeto nila yan. No? Masyadong ang respeto ng Kongreso kay Duterte, no? Ewan. Lintik pag ng mga friend. Pag gumalaw ng tadhana, ano ba? Wala akong lusot. Pero pag diniinan nito ng gobyerno ni Marcos, itong mga Duterte, lahat to, was out ito. Totoo lang. O yan, naglalabasan. Maski itong si Garma, yan ang tinuturong utak ng pagpatay sa 3 presong in-check ng mga drug lord, no? O yan, yan. At dahil dyan, nabisto na na may relasyon. Mayor pa lang pala si Digong, kinakabayo na itong sinasakyan na ito. Taragis na. Ewan? Tsaka yung mga nangyayari sa kingdom, no? Dapat palay ko, gagalaw ang gobyerno dito. Nakatihaya na sa kanila na yung kingdom, hindi Diyos ang dyan, kung hindi demonyo, no? Saan naman nakakita kasi? Appointed son of God daw siya. Ang best friend niya, minumura yung Diyos. Ganun lang kasimple. Ibig sabihin, talagang sira ulo yun. At hindi totoo, pinagsasabi nun. Maka-Diyos at saka isang minumura Diyos, naging magka-best friend. Hindi na kailangan utak marami, no? Diba? Para magpatanga kayo, diba? Nakugulat Jose Maria College, ang laki, no? Arlington, sana makarating sa ito, no? Papasan nyo to. Tanong ko lang, no? Naniniwala ka ba na pera yan ng KOJC, yung pag pinatayo na lahat ng ari-ari ni Kibuloy? Yun lang tanong ko sa iyo, Arlington. Hanga din ako dyan kay Arlington. Siya ang nagsimula halos ito itong pagbasag dito kay Kibulog na to Jack Roman Santa, shout out, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Jack ulit War on drugs, competitors, yun ang nagdudumilat na katotohanan, diba? Si Jack ulit yung ibang inimbita nyo, nawawala ang karapatang tumanggi at hindi nyo nirerespeto. Matapang kayo sa ordinaryong tao, pero kay Digong, grabe takot nyo. Takot at hindi respeto. Naniniwala ako sa iyo dyan, Jack. Pero hindi alam ni Digong na yan ang pinakikita dyan, na talaga kailangan ng ICC, na ang batas dito sa atin, hindi talaga maayos, di ba? Ganun lang yun. Hilarion Hernandez, welcome to the club. Hilarion Hernandez, sumpain ka, Congressman. May God curse you and give you bad karma, na misfortune, super bad luck, at lahat dominyo kagaya mo. Lahat demonyo kagaya mo. Gert sa mga kongresista siguro sinasabi ni Hilarion, no? Sumpain ka, Congressman. May God curse you and give you bad karma. Lahat ni Baya, shout out. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a bright day ahead. Ingat ka palagi. So, sabi, Akira, where na you, Sana okay lang siya lahat niyan. Nakakausap mo ba? Chupista mo na shout out. Good PM, kuya. At samahan mo pong pamilya. At sa mga ka-warriors. Ano ba yan? Puro sila respect.
ito namang halimaw ng Davao ay wala namang respeto sa mga nabiktima sa war on drugs. Para saan pa ang paghihiring ninyo? Paghihiring yung yan. Wala palang patutunguhan. God, kayo na po ang gumawa ng paraan na ibigay na ang ICC ang halimaw ng Davao. Taga Davao kaya? Ito si Chupista. Hilarion Hernandez ulit. Davao King Digong. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, blessed Monday morning, Karox, and to all supporters and followers watching from Inundol, Alberta, Canada. Stay safe, healthy. Kung ako kay Kibaliw, kakanta na rin ako ng La Paloma. Total tiklo na siya. Oh, yun ang inaabangan natin, librado. Alam mo, magaling yung bolang kristal ko eh, di ba? Librado ulit oh. Ay nako, kung barbers, bakit si Pinoy pumunta nung ipinatawag, supot din kayo? Walang bayag, kitang-kita na nagdudumilat. Ano ba kayo? Nire-respeto nga nila si Digong. Dahil napakagaling daw na naging performance nung siya ay presidente. Pinapasok lahat ang pogo. Halos ibinigay na yung West Philippines. Ano pa ka-respeto? Mga kongresista kay Digong. Ano ba? Pogo, ano pa? Parmali, ano pa? War on drugs, ano pa? Talagang ka-respeto si Digong. Oo, huwag niya i-contempt. Best friend ni Kibulog. Ano pa ba ka-respeto kay Digong, no? Niisip ko eh. Maraming ka-respeto eh. Oo. Diba ka-respeto si Digong? Diba mga kongresista? Oo. No? Binaon sa utang ang Pilipinas. Ano ba? Maraming ka-respeto kay Digong. Oo. Diyos na bahala sa inyo. Librado Ludovico ulit. Hay, naku, ICC is the answer talaga. Wala nang iba. Sinabi mo pa. Pag hindi nakikooperate, itong ano nito sa ICC, wala na. Al-Ulalia, shout out. Tingin ko, hindi kakata si Kibuloy sa Rox. Aasa siyang maging presidente si Fiona at makakalaya siya pag nangyari yun. Kaya dapat bilisan ng gobyerno ang impeachment ni Fiona. At baka may mangyari kay BBM, makachamba pa. Totoo at sana ma-extradite na sa US Court si Kibuloy ASAP. Good day, Sir Rox at sa mga kawaros. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sana nga mangyari ang ating mga kahilingan, no? Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Tinatanong ni Christian kung makukontempt itong si Digong. Wow, sobrang takot ng mga yan sa mga Duterte. Malabo yan. Yung pagpapatawag nga, di nila kaya. Hay, nako. Kasi baka ma-rider in tandem sila dyan. Lalo pa. At dami pa ding alipores ng mga Duterte dyan. Tapos sasabihin ng mga congressman na malaki daw ang respeto nila kay Digong. Wow. Hindi respeto tawag dyan, takot. Di ba? Tama tayo eh, di ba? Elizabeth ulit. Tigilan niya na hearing dyan sa Kongreso kasi di naman nila kayang papuntahin dyan ang mga mastermind. Oh. Oy, si Bato nandun kanina sa sa hearing sa Senado natanong ni Bato. Yan ba yung hearing sa Senado? Si Go Wapping din yata. Si Go Wapping, di ba? Bato! Ang lakas mong magtanong ba't ikaw ayaw mong pumunta sa Kongreso, pinatatawag ka rin sa war on drugs mo. Ano ang problema sa'yo, Bato eh? At nandun din si Kimo, no? Oy, Kimo, ang haba na ng bagote mo, ikaw naman. Ahit-ahit din pag may time, suklay. Anita Japon, shout out. Good evening po. Idol Sir Roque and to your loving wife at sa aming mga taga-subaybay ng iyong napakasayang programa. Keep it up, stay safe. Keep healthy kayo po ng loving wife mo po. Ingat po sa kalusugan ninyo na mag-asawa po. God bless always po. God bless, Anita. Anita ulit Karapat dapat na ipatawag yan si Digong nyo. Nang sagutin ang mga kawalangyaan niya sa ating bansa at naging sa ating taong bayan. Pwede naman siya paharapin bakit si Pandak Gloria Labandera Aruray
na ipakulong ni President Noynoy Aquino. May batas tayong dapat sundin. Iba nga si Gongs D. Hindi siya pwedeng sa local, kailangan sa kanya international criminal court, di ba? Tsaka yung mga nabubulgar ho ng mga babae, magbe-relasyon si Garma sa kasi, wala kay Digong yan. Kakaning itik lang yan. Hindi niya masisira si Digong sa mga relasyon. Yun lang ang sakit. Yung siyang pinaka nagturo kay Garma kung paano nag-utos kay Garma, napatay yung 3 drug lord, diba? Yun ang sabi doon. Pero pagiging may relasyon, tsaka yung mga in-appoint sinasabi ni Montulfo na kaya na naging general manager ng PCS, wala yan. Ang dami niyang in-appoint. Oo. Sa COMELEC, sa Supreme Court, sa Ombudsman, marami siyang in-appoint bago siya lumayas eh. O kaya na, pati yata sa COA, siya rin na nag-appoint. O, diba? O, kaya na ICC lang. Wala, diba? Anita ulit, oh. Happy Blessed Monday, Sir Roque, and to your loving wife at sa aming lahat na viewers mo po. Jaime Catalan, shout out. Karox, pag si Digong ang kumanta, ang kakatay niya, sino ang tunay na baliw? Anita ulit, oh. Kahit sabihin ni Ibaliw not guilty, ngunit andyan ang mga biktima, pwede ba yan sa mga korte natin ngayon sa BBM administration? Sinabi pa, Anita. At saka lahat ng mga ganyan, puro not guilty sinasabi. Oo. Maliban kung wala kang pera, mag-plead guilty ka na lang para lesser offense. Ganon yun. Ramon Valencia, oh. Bossing, baka naman nakatanggap ng ayuda ang mga congressman, kaya kunyari, ginagalang nila ang pasya ni Gongs D. Tama si Senator Lared Lima. Walang mangyayari sa pagdinig niyan kung wala dyan si Gongs D. Totoo. Ewan ko. Anita Japan ulit. Walang ibang nagtago kay Kibaliw kundi si Digong nyo, kaya ipahuli na din niya mismo sa palagay ko para mapasa kanya ang lahat ng mga kayamanan na ipunta ni Kibaliw para sa aking opinyon. Hindi, Anita. Front lang yan si Kibaliw. Pero lahat yan kay Gongs D yan. Diba? Si Gongs D ay kumbaga sa front lang ayon kay Las Cañas, di ba? Ito nga si Bongo, taga-bili lang ni Las Cañas ng Maruya tignan mo yung senador at napakayaman, ha? Lahat ng natikit kay Digong yumaman, pero ngayon ayan na sila. Si Bantag, asa na? Anita ulit, correct ka, Idol Sir Roque. Magsasalita yung si Kibaliw tungkol dyan kay Digong nyo. Pakiramdam ko din po. Di ba? Pares tayo, ha? Donkey, shout out. Boss Rox, palagi ko pag pumunta si Digong, baka di matanong ng diretsahan dahil sa takot ng mga Congress sa kanya. Totoo yan, Donkey. Baka pag pumunta si Digong dyan, kumain na po ba kayo? Baka may taga... Karespeto naman si Digong, di ba? Maka China siya. Karespeto. Di ba? Parmali, inubos. Ano pa? War on drugs, papatay mga tao. Karespeto talaga si Digong. Hindi ba mga kongresista? Sumagot si Ted, shout out Ted. Takot silang tanongin si Digong dahil pagbabantaan ng buhay nila. Malamang hindi yun ang kanilang ikinatatakot. Mas takot sila sa mukha ni Digong dahil ang tingin nila ay para lang itong natutulog. Ikaw nga ang bangungutin habang nakikita mo ang mukha ni Digong. Biisit natin to. Elizabeth Iscare, dapat lang papasukin na ang BBM ICC. At least di takot ang international law dyan kay mga Duterte. Tapos ang usapan. Ganun nga di ba? Ramon Valencia ulit. Bossing, nahihiya pa si Kibulugan sa mga ginawa niyang kalokohan. Ayaw ipakita ang mukha niya. Kilala naman ang mukha niya sa buong mundo. Totoo yan. Tsaka pa ulit ako, Digong. Kibulog, kung kakanta ka, aga-agahan mo. At walang kapag-asa. Para sa akin, hindi ako abogado. Pero kung susubaybayan ninyo ang mga nangyayari, diba? Hindi mo mawala sa isip ko, si Congressman Romy Halushos. Statutory rape ba yun? Life imprisonment na inabot niya.
Isa lang ho yun, bata. O, di ba? Yun ang parang pinulitika, di ba? Eh, hindi ho natatalo halusos sa lugar nila. Diba? Sambuanga. Pero nagawa ng istorya. Yun ang pinalalabas ni Romeo Alsos eh. Na inano lang siya eh, o, di ba? At na-interview siya, yun nga sabi niya, paano ko siyang re-rapin? Eh, prostitute yun, bayaran, sabi niya. O, di ba? Marami. Kagaya rin yung mga ganyan kikibulog. O, di ba? Inganyohin yung bata, o ganito, tapos pakikita. Bata lang yan eh. O, bibigyan ng ginhawa sa buhay. O, wala ka na. Di ba? Sino magreklamo? Magulang? Eh, nandun din yung magulang eh. Pakainin din ni Digong eh. Ay, pakainin din ni Kibulog eh. O, no? O, kesa kakalat-kalat kayo, dito na kayo sa kingdom. O, diba? Ginhawang buhay ninyo. Basta't sasakyan ko kayo. Ito yun. Naman Valencia ulit, oh. Ano panbasa ulit, oh. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Walang patumpik-tumpik. Kapunin mo na silang lahat, Kasani. Hala, back na. God bless your family. God bless, Kalat ni. Bogart, welcome to the club, Bogart. Kung ganyan na wala silang magagawa regarding kay Digong, ihinto nyo na ang mga hearing na yan, mga yan. Yung mga maliliit lang na tao ang kaya ninyong mapatin dyan sa Congress. Pag ganyan, eh, si Pinoy nga, noon, di ba, matapang na pumunta sa Senado at sinagot ang mga tanong. Totoo. Hindi pa masyadong mabigat ng ano noon, ha? Ang sinasabing binibintang nilang kasalanan ni Pinoy, ha? Eto, puta, grabe yung kasalanan nito. Ramon Valencia ulit, oh. Dapat talaga imbestigahan yung mga kabataan na nakita ni General Torres ng Senado at Congressman. Malaki ang maitutulong noon para madiin lalo si Kibuloy sa mga bataan niya. Ano malay natin, baka nga tikim din yung mga kaibigan na malalapit kay Kibuloy. Totoo, dapat talaga hindi iniwanan ng KOJC compound. Sigurado marami pang makikita doon na magagamit sa kampo ng kadiliman at ng amo niya. Bossing, kumusta na sa lahat ng ka-Rocky Warriors at sa pamilya mo? Okay lang kami, Ramon. Ikaw ba? Okay ba? Bogart ulit, oh. Courtesy or duwag lang kayo? Ay, nako. Tatawaging tuwad yung quadcom ninyo. Tatawanan lang kayo ng inchik na si Maudigs kasi duwag mga kongresista, diba? Si Estrada. Oo. Nakikita na, oh, tsaka to si Villanueva, oo. Ayaw nilang bawasan yung budget ni ano, dahil courtesy daw doon sa pangalawang pangulo. Puta. Kaya dito sinasabi ko malalaman na kung sino yung sayo, BBM, sayo, kanino yung sayo, kung sayo talaga. O yan, si Estrada, hindi yan sayo. Kay Sara yan. Ganon din to si Villanueva, kay Sara yan. Simple naman eh. Kikita mo agad eh, di ba? Alberto Olero ito. Pero dapat sampahan sila Digong, Duterte, Bato, Mayabang, De La Rosa, ang harboring of criminals, Karoke. Ang gardener ng boss namin sa Forbes Park, nagpa-bisectomy. Ang lalaki kaya lang, tumaba siya, Karoke. Hindi naman tataba si Kibulog. Kasi nga, magbabasketball pa yan eh. Federico Mandaco. Congressman Barbers, paano kung sabihin lang ni Digong na joke-joke ang sinabi niyang kill? Yan ang malungkot dito. Yang high respect nila for courtesy. Wala ding balls itong quadcom na to. Anong saysay nung pinagsasabi ng mga generals na si Digong ang itinuturo? Talagang ICC lang ang pwedeng pag-asa na maaresto si Digong. Walang pag-asa dyan sa quadcom na yan. Pag-asa dyan, wala. Roelio Asuncion, shout out. Dapat, Karox, parehas lang kung ipapatawag ng 3 times ay contempt na. Meron ba special? Ayun nga. Ewan ko sa mga quadcom na yan. Federico Mandaco. Para sa akin, hindi dapat makapasok sa city jail
or believe it yan. Dapat sa Amerika na dalhin yan. Kasi pag sa city jail or believe it, or kahit sa kulungan, mabubuhay hari rin yan. Alam ng mga bilanggo na si Kibuloy siya bilyonaryo, kaya buhay hari yan doon. Totoo. May sariling kubol, kumpleto ang gamit, gagana ang pera niya sa loob. Doon yan magpapatuloy ng kulto niya. Kaya dapat sa Amerika yan makulong. Totoo yan, Federico. Era Perez, welcome to the club. Sindikato nga siguro, bakit ang daming pera? O, diba? Shirley Jaser, shout out. Hindi talaga kaya ng batas ng Pilipinas si Digong Carox. ICC ang pag-asa ng mga nabiktima niya. Wala na iba. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at sa mga kabosing, ingat po tayong lahat, and God bless po. Ingat, Rodelia. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Carox. Yan ang investigasyong ginagawa sa Kongreso at Senado, ang mga taong involved sa katiwalian, e.g. kay Empogo, matinding tanungan o investigasyon, pero pagdating sa dulo o tinutumbok na involved na ang dating Pangulo tiklop at iwas sa imbitahan ang dating Pangulo, maraming dahilan na ang Senado at Kongreso. Sayang lang panahon at pera ng bayan na ginagawang hearing ng mga yan, politikong ito. Pero tukoy na ang katotohanan na kung sino ang may malaking pananagutan. Panahon na para magising ang mga Pilipino. Mahal na Panginoon Diyos, ang dasal po ang ating pag-asa patungo sa pagbabago ng ating bayan. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Rick Ignacio, welcome to the club. Quadcom, tumigil na kayo. Nakakabuisit ka, Barbers. Mainit ang ulo niya kay Barbers. Sumagot si Ted, oh. Siguro nag-iipon ng maraming ebidensya para maibigay sa ICC. Kung Pilipinas lang kasi ngayon, ang aasahan, walang mangyayari. Alam mo naman ang lagayan dito. Ito nga si BBM nung birthday niya. May batikos si Ronald Llamas kasi daw, surprise birthday niya. Dapat tumanggap ng regalo, lalo na hinandugan siya ng concert ng Duran-Duran. Kung hindi siya politiko, walang Duran-Duran. Nasa batas daw yun na public servant ay di pwedeng tumanggap ng regalo kahit kanino, sa anumang paraan. Totoo naman si Ronald Llamas, Ted, di ba? Michael Edwin, shout out my friend. Mary Chat Compol, shout out. Your vlogging is good. Salamat, Mary. Joel Molina, shout out. Anong silbi ng investigasyon ng Kamara kung di nila mapatupad ang batas ng Pilipinas? Para ano pa? Hinabi mo pa. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Sabi ni Friend Shervin, no? Muli bumabati po ng ngiti sa iyo, Sir Rox, ang buong team Young Warriors the Great. Kabulok, walang katapusan, di ka napapagod. Iyon ang harapin, matinding pagsubok, ang hatol ng bayan. Dapat kang mabulok sa dami ng kaso, di mo sinisipot. Ngayon, magdusa ka, inutil kang bugok. Mga kabataan ni rape at tinakot, isa kang manyakol at sobrang dayokdok. Walang pinapatawad kahit sobrang musmus. Yung inalipin, ginawang busabos. Lagi mong panakot na ikaw anak ng Diyos. Ang lagi mong target, ikaw ay makahaplos. Mga kamunduhan, gustong mairaos. Mga batang paslit, iyong gigagapos. Iyong uutuin para mapasunod. Pati ang magulang, umayon sa utos. Nang dahil sa hirap at sobrang hikahos, ang puri at dangal, tinangay ng agos. Totoo yan, Tia Deliga. Ngayon magdusa ka, manyakol na bastos, tapos na ang sarap at pagpaparaos. Ika'y hahatulan, Diyos na ang kumilos, tama na, sobra na, diyan ka matatapos. Totoo yan, ganda ng tula ni Tia Deli. Ted ulit, oh. Sa pag-uusap nila Atty. Conti, Atty. Calleja, Atty. Mison, at hindi daw mapupunta sa Senate hearing ang EJK nila Digong. Bato at iba pa, ay hindi daw kaabalahan sa paghain ng warrant of arrest ng ICC. Makakatanggap daw ang mga taong ito kasama si Albayalde ng warrant of arrest bago mag-filing ng candidacy 2025. Noong October ng 2024 daw ilalabas ang warrant of arrest sa kanila. Oh. Tsaka so parang surpresa, Ted, eh. Any moment, biglang nandyan na, eh. Oh, di ba? Before filing of candidacy, di ba? Oh. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke.
Ilang hirap, may kapangyarihan pa rin itong si Digong. Hindi kayang ipatawag sa Kongreso. Baliwala lang ang investigasyon nila dito sa Kongreso dahil hindi nila kayang kasuhan yung pinaka-mastermind. Tanging ICC lang talaga ang pag-asa para madampot itong si Digong. Walang iba, Johnny B. Good, di ba? Maril Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Tila naman po nagkukunwari yung mga nasa Quadcom kahit nagdudumilat namang sinasabi ng resource person. Maang-maangan lang sila. Kaya wala din po tayong makita na siguradong desisyon nila. Di ba nila nakikita yung buong 6 years na nangyari sa EJK? Hi, ICC, please come to our country ASAP. God bless po tayo at to all ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Jeff Ramos na, shout out ha. Johnny Bigot ulit oh. Dahil naging presidente, bibigyan nila ng courtesy at hindi nila aarestuhin kahit santambak na ang ebidensya na si Digong ang pinaka-mastermind. Napakasarap palang maging presidente. Libreng gumawa ng krimen at hindi ka makakasuhan. Kalokohan yan, only in the Philippines. Totoo yan, Johnny Bigot. Not only in the Philippines, only Digong. Dahil marami namang naging ganyan, na ipapatawag naman kagaya ni Pinoy. Pero si Digong, di na. Kasi kukunti lang ang kasalanan ni Digong, ni Pinoy. Pero pag marami kang ginawang kahayupan, doon sila nirespeto kanila. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox, sa mga ka-warriors. Kung wala pong magagawa talaga ang Quadcom ng Kongreso, itigil na lang nila yan para naman bawasan ng kasusin ng bayan. Puro maliliit na isda lang ang nahuhuli nila. Yung pinakamalaking isda ay ayaw nilang hulihin. Kaya po dapat lang na pumasok ang ICC para mapatawag na si Digonggong sa The Netherlands at baka maunahan pa ng ICC ng ICU ng hospital sa Davao. Balita ko po yun ang ngayon ang drama nito tayo. Ito. Mirnaril Galado, shout out. Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo mga friend. Happy birthday Tia Deli, God bless. Irene Cortelnak, shout out ha. Tay, mamili sila, hindi sila kakanta, sila lang ang makukulong. Tapos si Digong laya, nag-i-enjoy sa nakaw na yaman at pera na galing sa drugs. Yun, tama. Baka pati mga pastoral ni Kibulog diba? Saan mapupunta yan? Wala na, diba? Baka kasama yon sa pagiging administrador nito si Digong, diba? Irene Cortelo, tay, buti nga walang anak si Kibulog. Kasi kung nagkaanak, matinding pang lalait ng mga tao magiging anak at matinding kahihiyan ang aabutin. Ewan ko lang, talagang baka yun ang nakasakontrata. Hindi ka pwedeng mag-asawa at hindi ka pwedeng mag-anak. Pinakapon pa nga Pinakapon o nagpakapon? Ha? Kasi nakakabuntis ayon kay Arliston, kada nabubuntis, ipinalalaglag diba? Di baka kumalat pa, diba? Teresita Guzman, shout out. Good afternoon, Sir Rox. Good afternoon. Janelle, shout out. Sir Rox, ang laki na improvement mo simula nang mag-vlog ka. Parang investigative reporting na ang dating mo Kau naman, dati naman. Alam mo, magaling akong bumasa, JNL ka ha. Di nga lang ako naging pulis Ana Pelgo, shout out. Dapat talaga sa ICC, imbestigahan si Digong. Walang silbi ang patawag ng Kongreso. Pag ganyan ang paraan nila, gagawa lang ng lusot yan si Digong. Anong lusot? Di na kailangan lusot. Basta ayag ka. Ito na. Yun nga si Kibulog, di ba? Sabi ni Diego. Diyan lang yan. Alam ko kung nasaan yan. Pero hindi ko sasabihin. Secret. Di ba? May magagawa ba yung kaya itong batas na to binaboy lang ni Digong lahat Siya ang batas hanggang ngayon. Parang gano'n, di ba? ICC lang talaga ang katapat nito. Ana Pelgo, shout out. Sa dami ng kasalanan ni Kibuloy, dapat talaga bitay ang hatol. Wala kang bitay dito. Ana Pelgo ulit Pag nasa City Jail si Kibulok, doon naman siya maghahasik ng katarantaduhan. Andi lang tiyak, uubra ba siya sa loob ng kulungan. Ang daming kwarta. Ana Pelgo ulit Dapat magsama-sama sa kulungan ng kampo ni Kibulog at Digong.
June 360, shout out my friend Jun Lagon. Good day Manong Rox, ang daming ganap dyan sa atin. Nauubos oras ko sa kakapanood ng mga balita at vlogs sa mga pangyayari. Diyan, di tuloy ako makapag-comment sa mga vlogs mo, pero di ko palalagpasin kahit huli na. Nabatiin si Tia Deli ng happy birthday. Happy birthday Tia Deli. More birthdays and more blessings to come. Oh. Nandiyan din siya sa California yata si Tia Deli. Oh. Jun Lagon nito. Dapat pala, na-feature din si Kibulok sa show ni Karen Davila na may puhunan. Dahil sa strategy niya, nakapagpapatayo siya ng kingdom. Wow, yun nga eh. DJ Shop ulit oh. Si Rox, ang kanta ng mga bata ay nasa tono, pero ang kanta ni Gibbs ay aray, ang sakit naman ng nangyari sa akin. Akala ko ba'y wala nang katapusan ang langit, pero heto ngayon at nagdurusa. Tawa-tawa ka dyan. Baka mapagtripan pa yan ng mga kakosa niya sa bilibid. Nako, meron din pang Lunes, Martes hanggang Linggo na pagsisilbihan ni Gibbs. Fiesta ang mga kakosa niya. Tawa-tawa. Hindi magagalaw yan kung dito lang makukulong. Hindi. Daming kwarta. Tsaka nandyan si Robin, diba? Nandyan si Bato, nandyan si Bongo. Susuportahan nila yan. Walang iwanan, sabi nila, diba? Hindi kayo nahihiya. DJ Shop ulit. Si Rox, mapunta muna tayo dito kay Haring Roque. Talagang ang mga DDS ay iisa lang ang dialogue nila. Wala akong alam dyan. Di ko matandaan. Di ako involved dyan. Insan million si Roque. Nag-donate ng 34 million sa campaign ni Sara Pusit. Tapos sabi niya, kaya daw siya back out sa nung last election kasi wala daw siyang pera. Nakapag-donate kay Pusit pero walang pera. Maloloko ba niya ang kamera dito? Kaya siya hinihingan ng mga papeles para patunayan saan galing ang yaman niya. Ay nako, 3J Shop ka. Kailangan pa bang itanong yan? Basta nadikit ka sa nadikit ka sa hari ng kadiliman, tsak na yayaman ka. Si Panginoong Hesus lang ang hindi napaniwala nung hari ng kadiliman, diba? Ako ikaw ang sambahin mo, lahat ng makita mo magiging iyo. Mayas ka dyan, sabi ni Panginoong Hesus Kristo, diba? Pero itong hari ng kadiliman dito, diba? Tignan mo nangyari kay Kibulog, nagbuhay hari siya, pero hindi siya pwedeng mag-asawa, hindi siya pwedeng mag-anak. At pagdating ng paghuhukom, ako ang may-ari ng lahat. Tandaan mo yan. Lahat na may iwan may magiging akin din. Tama na yung pasarap na inaabot mo. 3J Shop, si Rox, alam naman ng Haring Roque na kaya hinihingi ng kamera mga dokumento para makita nga paano siya naging milyonaryo. At alam ni Roque na ang mga papeles niya at magpapahamak sa kanya na siya ay konektado sa Pogo, kaya siya tumakbo sa Supreme Court. Pero sa palagay ko, di siya kakatigan sa Supreme Court dito. Hindi mo alam yan, 3JCO. May mga tao si Digong dyan. Yan ang aabangan natin. Totoo lang, yan ang aabangan natin. 3JCO ulit. Sa Rox, mukhang hindi man si General Torre. Heto, meron na naman siyang bagong hahantingin. Si Haring Roque. Hala, magdadauli na K9 si General Torre. Totoo yan. Alam mo, 3JCO, Jane Labay na. Pag si General Torre tumakbo senador nitong 2025, tsak, panalo yan. Naniniwala ka ba sa akin? General Torre, tumakbo ka at siguradong panalo ka. Ayon sa bolang crystal ko yan. Si Kimunga nanalo, walang kamalay-malay, number 1, ikaw pa kaya, diba? 3JC ulit. Si Rox, halimbawa lang, kung kakanta si Gibbs, kapalit na hindi niya i-extradite sa US ang deal, ganito sasabihin ni Gibbs at lahat-lahat tungkol sa China at Duterte.
kapalit na di siya ibabiyahe sa US. Anong palagay mo, Sir Rox? Payag ka ba sa ganito? Wala na yan, 3G. Pag binasahan ng sakdal yan, nag-guilty beyond reasonable doubt, mag-iisip na yan. Hindi ako niniwalang, kasi umaasa siya na hindi siya pababayaan ng kanyang Panginoon. Ba? At aminado naman siya na marami siyang kaso na niligtas siya ng kanyang Panginoon. Kaya ngayon po ba siya pababayaan? Ibinigay ko na nga sa iyo lahat. Ikaw na ang ginawa ko ng administrador. Pati mga night duty, sa'yo na. Tapos pababayaan mo kung mag-kojak dito. Shane. Shane. Samantha, welcome to the club. Ang ibang pera ni Dutz, dyan pinatago sa Jackal Kulto. Patay tayo dyan. Sandra Daisy ulit, oh. Salamat po, Mr. Rox, sa 4 na beses niyo kaming pinatawa sa vlog mo po, lalo na ginagaya ninyo po si Kibs Manyakis. Tama ka na lang araw mapapala na rin yan sa kakadepensa sa sarili niya, at lalo na ang pumalit na kapunin siya. Irreversible po ang bisectomy at hindi niya maibabalik ang astig niya. Mission accomplished, mga boss. Nakapag-vlog na naman. God bless po. Buhay, ano? Sino mag-aakala? Diba? 32 million, 31 million. Unity. Ngayon, ayan. Akala ko wala na eh. Pero yun nga, gumalaw ang tunay na Panginoon. Tapos, di mo kayang harangin eh, no? Talaga lang. Ang karma mabigat, di ba? Shout out, Grace Chingsay. Ay, mo, hindi ko makalimutan. Brother Elias Isyo, shout out. Hanggang bukas po muli. Ay, nako. Good night. Dasal. God bless.